Naalala mo pa ba ang unang pagkakataon noong una mong naranasan kung paano ba ang magmahal? Ang sarap lang balikan ng mga sandaling sana hindi magwakas. Kasi mahirap mahanap yung taong alam mong tunay na magbibigay sa'yo ng kaligayahang kahit matagal kang naghintay, hindi ka magsasawa dahil alam mong darating siya sa oras na nakatadhana para sa inyong dalawa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Araw-gabi, hinihiling ko na sana mawala na yung bigat na pinapasan ko kasi pagod na ako. Mama, Papa, hindi ko na kaya. Anak, huwag kang susuko. Akala ko ba magpapagaling ka? Akala ko ba tutuparin mo pa yung mga pangarap mo? Mama, nahihirapan na ako. Anak, huwag muna. Pakiusap. Mama, gusto kong makita si Monmon. Dalahin mo na ako sa kanya. Sige anak, basta huwag kang susuko ha. Dadalahin na kita agad sa kanya. Basta anak, mangako ka na hindi ka susuko. Opo, Mama. Hindi ako susuko. Alam kong malapit na ang oras ko. Alam kong malapit na akong mawala dito sa mundo. Pero bago ako mawala, gusto kong makita si Monmon. Gusto kong makita yung mga ngiti niya. Gusto kong marinig yung boses niya. Gusto kong maramdaman yung mga yakap niya. At gusto kong mahawakan ang mga kamay niya. Gusto kong tuparin yung pangakong magkasama kaming tatanaw sa paglubog ng sikat ng araw hanggang sa huling sandali. Gusto kong makasama siya sa huling sandali. Hindi na nagsayang ng oras si Mama at Papa. Agad kaming bumiyahe mula sa ibang bansa para lang matupad yung kahilingan ko. At sa mahabang biyahe na nilakbay ko, masaya lang ako sa bawat oras. Kasi makikita ko na ulit si Monmon. Kahit mahina na yung katawan ko, kahit kalbo na ako, kahit payat na ako, ang mahalaga, makasama at makita ko siya. Ito na lang yung tanging kahilingan ko, ang maging masaya sa huling pahina ng mapaglarong buhay ko. Nang makarating ako dito kay na Monmon, pinilit kong maging malakas, pinilit kong maglakad, pero
nahihirapan na ako. At nang mayakap ko na si Monmon, naging sobrang masaya na ako. Nag-uumapaw yung kaligayahang matagal kong hinintay na maramdaman. At eto, binuhat niya ako patungo sa duyan. At dito ko na gustong manatili habang naghihintay sa dapit hapong malapit ng magdaan. Habang nakaupo kami sa duyan, magkatabi lang kami habang hinahaplos niya yung balikat ko. Tahimik lang kaming nagmamasid sa buong paligid at sa bawat sandaling lumilipas. Kung pwede lang sanang tumigil ang oras. Monmon, nung mga bata pa tayo, ang sarap maghabulan dyan sa palayan tapos lagi akong nadadapa. Oo nga, Enzo. Lagi kang nadadapa pero yung lollipop sa bibig mo hindi nahuhulog. Monmon, alam mo, gusto ko sanang bumili ng madaming lollipop para may pasalubong ako sa'yo. Kaya lang, hindi na ako nakabili. Sorry ha. Wala man lang akong bitbit na pasalubong para sa'yo. Enzo, okay lang yun. Ang mahalaga, andito ka. Ang mahalaga, magkasama na tayo. At sapat na yun. Kasi ikaw lang naman yung gusto ko. Ikaw lang. Wala nang iba. Monmon, buti hindi ka nainip sa pagbabalik ko. Alam mo, miss na kita. Kaya nga bumalik na ako eh. At ayoko nang umalis pa sa tabi mo. Enzo, andito lang ako palagi ha. Basta nasa tabi mo lang ako palagi. At kahit anong mangyari, magsasama tayo hanggang wakas, hanggang dulo. Mahal na mahal kasi kita. Monmon, sino sila? Sinong sila? Enzo? Wala, Monmon. Baka guni-guni ko lang. Wika ko. Habang may nakikita akong isang lalaki at isang babae na nakatayo, na magkahawak kamay, na nakatingin sa amin, tapos nakangiti. Yung lalaki, kamukha ni Monmon. Yung babae naman, maganda. Mahaba yung buhok, tapos singkit ang mga mata. Sino ba sila? Bakit ko sila nakikita? Ito na ba yung sinasabi nilang sundo? Siguro, ito ang nanay at tatay ni Monmon. Monmon, anong itsura ng nanay at tatay mo? Enzo, alam mo, si tatay, kamukha ko siya. Para nga kami pinagbiyak na kaldero eh. At si nanay naman maganda. Tapos mahaba yung buhok na medyo singkit. Yun ang di ko makakalimutan sa itsura nila, nanay at tatay. May gusto ka bang sabihin sa kanila, Monmon? Madami, Enzo.
Kasi alam mo, simula pagkabata ko, naulila na ako. Pero kahit nangyari ang bagay na yun, mahal na mahal ko sila. Alam mo, kung naririnig lang nila ako, gusto kong sabihin na mahal ko sila at ipapahatid ko sa kanila ang kahilingang sana gumaling ka na, Enzo. Kasi hindi ko kakayanin na mawala ka. Ayoko na kasing masaktan. Ayoko nang mawalan ng isang taong mahalaga sa buhay ko. Monmon, hindi naman ako mawawala. Andito lang palagi ako sa tabi mo. Habang nag-uusap kami ni Monmon, nakatingin lang ako sa nanay at tatay niya na lumalapit sa akin. Nakangiti sila habang ito, hinawakan nila yung kamay ko. Unti-unti nang gumagaan yung pakiramdam ko. At sa mga sandaling to, pinagmasdan ko si Monmon. Nakatingin siya sa lugar kung saan lulubog ang sikat ng araw. At ang mga mata niya, tila ba walang tigil sa pag-agos ang mga luha. Monmon, mahal na mahal kita. Matapos kong sabihin ang salitang yun, ipinatong ko ang ulo ko sa balikat ni Monmon. At bago ko tuluyang ipikit ang mga mata ko, pinagmasdan kong mabuti ang marahang paglubog ng sikat ng araw. Ang huling sulyap sa buhay ko. Ang huling sulyap sa pangarap ko. Ang huling sulyap sa mga pangakong hanggang wakas ay magmamahal ng totoo at tapat. Enzo, natutulog ka ba? Tingnan mo, buksan mo yung mga mata mo. Diba, sabay natin pagmamasdan ng paglubog na sikat ng araw. Enzo, please. Buksan mo yung mga mata mo. Enzo, akala ko ba sabay tayo tatanda? Pakiusap, Enzo. Huwag po akong iwan. Bakit lahat na lang ng mahalaga sa buhay ko iniiwan ako? Enzo, pakiusap. Huwag mo akong iwan.